Good morning, Mom She's. Time check, 3:39. And dahil wala akong magawa, habang ako ay nagkakape, magmi-me time muna ako sa bahay. So, ayan. Tayong mga mommies, kailangan pa rin tayong mag-me time. Paminsan-minsan. Ako sa totoo lang, yung pinaka-me time ko ever since nung dalaga pa ako is yung pagpapamper sa aking sarili. Like, dati nung hindi pa ako natututong mag-wax, kasi ngayon marunong na ako gumawa ng wax, yung pangtanggal ng hair. Dati nagpapa-labor ako nung dalaga pa ako. And buwan-buwan yun. So, magastos talaga maging babae. Lalo na kung marami kang, yun, naka-artehan sa katawan. Pero ako, yun nga, sa labor, bawa magpapawax ng underarm. Kasi, syempre, hindi maganda yung nagsishave ka lagi. So, yun, nung natutunan ko yun before na dapat nagpapawax ka kasi mas maganda yung tubo ng hair, tsaka mas numinipis. Ganun na yung ginagawa ko before. Waxing, salon, tapos pedicure. Yung manicure, hindi talaga. Ever since, kahit nung hindi pa ako natututong mag-manicure or nung hindi pa ako nagkakaroon ng business, hindi talaga ako masyadong ma-manicure. Talagang pedicure lang. Kasi, tinitrim ko lang naman yung nails ko sa kamay. Okay na ako doon. Basta malinis and bago yung polish ko sa aking paa. So, yun, pedicure. Hindi ako mapamassage. Never ko pang na-experience ako magpa-full massage. So, hindi yun yung pamper. Hindi yun kasama sa aking pamper day. Dati, hindi rin ako ma-fake lashes. Recently na lang yun nung nag-pandemic. Nung pumapasok ako sa office. Nung nauso yung mga eyelash extensions. Pero, nung nag-pandemic, nauso na yung mga DIY, and ngayon, yun na yung ginagawa ko. Nung pandemic ko din to binili yung lash lift. Pangalawang box ko na to. Yun yung gagamitin natin ngayon. Kasi, yun nga, magastos magpa-lash lift. Nung tinanong ko siya sa mall, nasa 500 plus. Eh, di ba marami ka nang mabibili sa 500 or may mas importante kang dapat pagkagastusan sa amount na yon na worth it. So, naisip ko, why not? Ako na lang din gumawa. Total, ako na ang gumagawa ng lahat ng pinagpa-pamper ko sa katawan ko. Di ko na kailangan gumastos, lalo na ngayon na mommy na tayo. Syempre, kailangan mas nagiging wais tayo sa kung saan tayo gagastos. So, pagkain, walang problema sa akin. Pero pagka yung tipong mga gamit, dapat worth it. Lalo na yung mga services. So, ito yung laman niya. Pakita ko sa inyo later kung paano ko siya ginagawa. And naghilamos ako sa baba. So, ang papakita ko sa inyo, mga momshi. So, sa mga momshi dyan na kikay-kikay din kagaya ko, try nyo to ha. And it will make a big difference sa inyong mata. Kasi alam nyo, pinopromote ko talaga yung self-love, empowering women, empowering fellow moms like me. Alam nyo, iba kapag naaalagaan natin yung sarili natin, mas minamahal natin yung sarili natin. At pag mahal natin yung sarili natin, mas naturally na lumalabas sa atin na yung pagmamahal natin sa family natin and pag-alaga natin sa kanila. So, it will start from yourself. Talagang kailangan mag-start kang alagaan muna yung sarili mo para maibigay mo naman yung pag-aalaga mo sa pamilya mo. O, diba, ang lalim ko na mag-ano lang tayo, mag-tutorial lang tayo ng ng lash lift. Kidding aside, yun nga, before nung mga dalaga pa ako, yun ang mga pinagkakagastusan ko. Pero ngayon, alam nyo, yung halos ako na lahat ang gumagawa ng pagpapamper ko. So, kapag inisip ko, ay gusto kong magpaganda today, para maging confident ako pag umaharap ako sa salamin, confident ako sa nakikita ko, para alam nyo na, kasi tayong mga mommies, dapat lagi tayo nasa mood. Kasi nagre-reflect yung attitude natin sa ating
mga ginagawa sa araw-araw, attitude natin towards our loved ones. So, might as well gawin mo kung anong makakapagpasaya sa iyo para makapagpasaya ka din ng iyong mga mahal sa buhay. Ito, maganda to ha, kapag talagang tinatamad kang mag-ayos pag lalabas ka. Like, di ka na mag-curl ng lashes mo. Talagang tatagal to ng mga 3 weeks to 1 month. So, sa Shopee ko lang to binili. I-search nyo lang guys yung lash lift. Madami na yung lalabas sa ganyan. So, hindi na ako nagpupunta sa waxing salon. Matagal na kasi marunong na ako mag-wax. Marunong akong gumawa ng wax. Tinry ko pa nga magbenta niyan mga mamshi. Yan ang unang-unang product na nilaunch ko sa business ko. Yan ang unang-una kong tinry na business bago mag-pandemic. Nagtitinda ako ng wax and nagsiservice ako sa office ng wax. Yung ibang mga kaka-work ko pumupunta minsan sa apartment ko tapos nagpapawax sila sa akin. O diba, napagkakitaan ko yung mga bagay na inaaral ko. So, nung natuto na din ako mag-nails, ayan, ako na din nagni-nails. Ano pa ba yung natutunan ko? Ito, yung lash lift. Ako na rin nagla-lash lift. Pwera lang sa pagpe-pedicure kasi talagang lagi kong nasusugatan yung aking paa. Yung ingrown ko, pag tinatanggal ko, lagi talaga akong namumurder yung sarili kong mga paa. Mga daliri sa paa. Talagang tinry ko siya maraming beses. Kasi sa kagustuhan ko na gusto ko, ako lang makaiwas sa gastos. Ako nang gumawa ng kung anong gusto kong gawin sa katawan ko. Ayun, namumurder yung kuko ko dahil kahit anong try ko, laging may sugat. So, ayun, hindi naging successful yung sa pagpa-pedicure ng sarili ko. Kaya yung pedicure na lang yung pinagkakagastusan ko ng maliit lang, 100 pesos every month. Minsan pa nga every 2 months pa eh. Kapag okay pa naman yung polish ko. And home service lang yun. Yung taga dito sa village na nag-home service. So yun lang talaga. And kapag gusto ko lang lumabas, mag-mall, mahilig kasi akong ganun eh. Yung, alam mo yun, tayo mga mommies, may mga gusto natin mag-unwind muna. Yun yung go-to ko, yung magmumall ako. Siguro dahil nasanay ako nung simula bata ako na lagi kaming nagmumall, sinasama ako ng mga tita ko. So, nung nag-work ako, talagang everyday off, lagi ako nasa mall. So, wala naman akong bibilhin sa mall. Basta lang, masaya lang ako na nakakalabas ako, nakakatingin-tingin ako ng kung ano-anong gamit, kahit di naman ako bibili. Parang yun na yung yun na yung isa sa mga stress reliever ko kapag gusto kong huminga ng konti sa bahay or may problema akong iniisip. Yun, parang yayain ko yung family ko minsan. So yun, ang dami ko nang sinabi and ito, ipapakita ko na sa inyo. So ito siya. Yan, lash lift. Pag binuksan mo, ayan nga bago yung nails ko. O, diba? Ako lang ang gumawa niyan. Imagine, malaking tipid kapag natututo kang gawin yung sarili mong kaartihan sa katawan. Imagine magkano magpa-gel polish. I-add mo pa yung kung ano-anong ipapagawa mo sa labas for pamper. So, ito, ayan, ito yung laman niya. So, pakita ko sa inyo kung paano. Ito muna yung una nyong kukunin. Yung use nito, ito yung magsisilbing pinaka-base, pinaka-pagdidikitan ng inyong pilik mata. So, may mga sizes to from small, medium, large. Ako, lagi ko ginagamit yung medium. So, kukuha ako. Yung ganyan siya. Dito nyo ididikit yung pilik mata. Magsusmall na lang ako. Gusto ko small. Pag nakakuha na kayo nito, ay lalagyan nyo na ng glue. So, ito may mga number naman yan. Ito yung number 1 na ilalagay nyo, na gamot. Bababad for 12 to 15 minutes. Number 2, number 3, and last. Mga momshi ng cling wrap para ipang-wrap sa inyong pilik mata. So, ito, nagagawin ko na. So, ang gagawin ko muna ay yan, zoom. Dito muna, kasi hindi ko naman pwedeng sabay, hindi ako makakakita. So,
Dito muna sa isa. Ayan, sa isang mata muna, mga momshi. Sa isang pilik mata muna. So, ito, lalagyan ko na to ng glue. Ayan, mag-start na tayo. Ayan, ito yung mga tools natin. Nakaka-excite para akong yung YouTuber na beauty guru. Dapat malinis ha, yung eyelids. Wala kayong cotton buds, ganyan. Yan, ilalagay na natin si glue. Oh, may pa-zoom effect. Diba? Beauty guru yan. So, nilalagay ko na yung glue. And, hihipan nyo lang to. Both sides ay lalagyan. Both sides na. Para sabay na silang magsisticky. Nakailang gamit na ako nito. Ang bili ko dito sa lash lift na set na to ay nasa 300. And imagine ha, sa 300 pesos, nakailang beses na ako, yung kapatid ko, yung tita ko, nakailang gamit na siya. Imagine. So, talagang sulit na sulit. Ito muna ang lalagyan natin. God is a good God and He wants to bless you. People free. All you have to do is trust and believe in Him, and He will do it in your life. Without any further delay, let's get into it. Receive your miracle. If you don't testify the first time you play this video, it'll happen on the second time, or the third time, or the fourth time. But the key to you receiving is that you don't give up. Without any further delay, let's begin. You know how it works on this channel, my friend. We own the Omega. You are the beginning and the end. You are the all-consuming fire. You are worthy of all praise. You are worthy to be lifted up. You deserve the glory. Free. You are the one who comes through for us. Lord, when we are in trouble, we run to you. And you are the one who comes through, Jesus. I thank you, Lord, for your presence. In Jesus' name. Hallelujah. Ayan. So, ganyan na siya yung itsura niya. Make sure na lahat ay nakadikit. Pagkatapos yan, kukunin nyo na yung number 1 na bote, which is yung perm. Ito yung gamot na ilalagay natin. Gamit lang kayo ng cotton buds or ito free na to yung application kit. Pagkatapos, ibababad lang natin ng 12 to 15 minutes. So, since nakabalot na, mag-a-alarm lang ako 12 to 15 minutes. Tapos, lalagay na natin yung pangalawang gamot. Ayan ang ating itsura. Ayan. Hindi naman siya masakit, guys. Basta make sure na hindi lang malalagyan yung iyong pinakamata. So, ayan. Babalik ako later. Ito na nga, mga moms. Zoom natin ulit. Tatanggalin ko na yung wrap dahil papalitan natin ng gamot. Naka 12 minutes na. Ayan. At ang next natin ay yung kulay blue, which is fixation. So, lalagay lang ulit. Apply lang ulit natin ng gamot. Ito, wala nang amoy ito, mga moms. Wala nang amoy yung kulay blue na gamot. Ito ang fixation. And basta ma-apply nyo lang siya ng maayos. Di naman siya mahapdi sa mata. Iwasan lang talagang malalagyan yung inyong mata. So, babaduli natin ng 12 minutes.
Ko lang ulit ng 12 minutes at ako ay magbabalik. Ayan. I-remove na natin dahil tapos na ang aking timer. Oops. Ayan. Okay lang yan na umangat na yung lift pad kasi lilinisin na talaga natin siya. At pwede na nating tanggalin. Pagkatanggal natin, lilinisin ko lang. Ayan o, kita nyo yung difference. Ayan ang nutrition oil. Ito na yung final na ilalagay natin sa pilik mata. Ang ganda, 'di ba? Linisan lang natin yung eyelids. And ipa-brush natin. Diba? So, ayan na ang ating pilik mata. So, yan. Tingnan nyo ha. Ito yung wala. And then, tingnan nyo kung gaano mabubuhay ang inyong mata. So, ayan. Gagawin ko lang yung kabila. And ako ay magbabalik. Oh, ayan. Tapos na tayo. Liligpit ko na lang tong aking mga kalat. And ayan o. Kita niyo yung changes mga momshies. Basapat ng oil. Kaya medyo dikit-dikit sila. Pero pag bawal kasi ito basain ng couple of hours. So, parang pag sa hair, diba? Pag nagpapaperm, ribbon, ganyan, bawal basain ng ilang days. So, ito ganun din kasi may mga gamot-gamot tayong inilagay dyan. So, ayan o, diba? Ang ganda. May mga iba't ibang klase ng curl to, mga mamshi. Kung ayaw nyo yung nakatayong pilik mata, ito kasi yung style nitong napili ko is namimimik niya yung pag kinurl mo yung lashes mo using eyelash curler. Medyo magkaiba lang ng konti yung volume ng hair ng aking pilik mata kasi ito medyo nakalbo talaga to. Kakapa lash extensions ko pag nabubunot yung lash, nakalbo talaga siya. May times pa nga dumating sa point na as in nakalbo yung parehas kong pilik mata. So ang ginawa ko lang nun is castor oil. Tumubo naman siya, pero di nga lang kasing kapal na yung tipong pantay sila dati. So, ito, medyo konti lang yung tumubo na. Pero at least, ayun, humaba pa rin siya using castor oil yan. As in, araw-araw na nagka-castor oil ako. Kaya ito, mas, pansin nyo, mas volumize yung hair dito kaysa dito. So, yan na ang aking pilik mata. So, ayan. Masaya naman ako. Nakakabuhay siya ng mata. Woke up like this talaga to. And, ayun, tatagal to ng 3 weeks to 1 month. So, depende na lang siguro sa inyong mga pilik mata. Yung kung ayaw nyo ng ganito na tayong tayo na curl, meron siyang, parang ito diba yung pagpipilian yung mga sizes. So, yung parang pinakahulmahan ng inyong pilik mata. Merong pasi, yung as in talagang curl na pasi. Tinry ko na yun before pero di bagay sa akin kasi umaabot siya sa sobrang haba ng pilik mata ko. Umaabot siya dito sa aking eyelid. So kapag pumipikit ako and didilat ako kapag pasi, naiipit sa loob ng eyelids ko yung pilik mata. So ito yung gusto kong effect. So, ayun mga momshi, itry nyo to. Ayun si Prime gising na. Itry nyo yan mga momshi. Pang ano na din, para ma-relax din kayo. Tiyagaan lang siya talaga kasi syempre, kailangan unahin mo muna yung kabila. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin. So, talagang it will take time kapag wala kayong ginagawa, mga work
working mommies dyan pag day off nyo. Instead na, 'di ba, ilabas nyo, instead na gagastos kayo sa labas kapag ka medyo kikay-kikay kayo na mommy like me. Ayan, gawin nyo na lang sa sarili nyo kung mahilig naman kayong mag-DIY ng mga bagay-bagay. Thank you for watching. Don't forget to take care of yourself, mommies. See you on my next vlog.